So, idagdag po natin, kanina we were supposed to talk about the party list system. Gawa nga po nag-file na po ng certificates of candidacy si Attorney Marlon, si Doc Lorraine, tsaka si Ka Eric. So, at tumatakbo po sila sa EPANAW na party list. Okay. Pero habang nung nagdi-discuss po tayo, nag-umpisa tayo ng diskusyon, ay nagkaroon din ng press conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ito lang po ay yung mga highlights ng kanyang panayam, kumbaga, sa taong bayan. So, nag-umpisa siya, yun nga pinag-uusapan, ito na ngang eleksyon, at in the course of his discussion, binanggit niya na napansin niya na nangungulit yung mga media sa kanya, o tatakbo ka ba, tatakbo ka ba? Categorically, ayaw niyang tumakbo for Senate. Pero nung sinabihan siya na mayroong clamor para tumakbo ng mayor, sabi niya, di sige, takbo ako ng mayor. Parang nararamdaman ko kanina na nagka-crash na yung yung mga pangarap ni Migs Nograles. Siyempre, katang-isip. Gayunpaman, yun yung nasa utak ko kanina nung naririnig ko siya. Eventually, nasabi ni former president na nung tinanong siya, paano, anong mangyari kay Baste? Sabi niya, edi mag-vice mayor siya. So, which means it's possible. But, ang dami pang pwedeng mangyari kasi hanggang Tuesday po ang filing ng certificates of candidacy. So, sa Tuesday, tignan natin kung ano ang ifa-file nitong mag-ama. So baka mag-vice mayor nga si Mayor Baste at mag-mayor si Rodrigo Duterte. Isa pa ay nabanggit nga yung kunwari yung may pinagkomento siya tungkol dun sa mga insinuations. Well, una, pinakomento siya tungkol dun sa mga ginagawa ng Quadcom. Ang sabi nga niya abolish na daw niya, sinasabi nga daw niya, sabihan daw niya na abolish na lang daw yung NPI at saka yung PNP dahil Quadcom na lang daw ang mag-imbestiga. Which really underscored itong tendency ng ating Kongreso to undertake yung to get carried away. Parang masyadong madalas nanonood ng mga crime TV or crime TV series na akala nila sila nag-i-interrogate tapos parang tuwang-tuwa sila when they get they force an answer out of a resource person. So, yun, isa pa, merong issue, binring up yung issue ng kay Laila de Lima. At ang sinabi daw, sabi ng reporter, sabi nitong si former Senator Laila de Lima na she will hold accountable daw everybody who is responsible for her incarceration. And sabi ni Presidente, ni former President, di sige, labas yung video, parang ganun. So gusto niya talaga ipaabot na yung video ay ilabas. But he was being facetious, no? Marami rin kasi siyang mga binabanggit and sometimes mahirap basahin yung kanyang sarcasm. Minsan akala ng iba tunay. So meron siyang komento sa pagpapatakbo meron siyang endorsement ni Congressman Marcoleta. Sabi, kung tatakbo yan si Kong Marcoleta, sabi niya, ako PDP ako, no? Yan ang partido ko, pero buboto ko yan si Marcoleta, magaling yan. So, so biglang nagkaroon ng endorsement for Kong Marcoleta bilang senador. Parang inadvertent. Nabanggit din yung tungkol kay Colonel Garma. Pinapakomento siya doon maraming salamat sa lahat ng nagbibigay sa TikTok. So sinabi magkomento daw tungkol kay Colonel Garma. Tapos sabi niya, what are they insinuating? Tinatanong kung you had a relationship daw with Colonel Garma. Sabi niya, are they asking if I had a sexual relationship with her? Sabi niya, diretso na lang. Are they asking if I had sexual relations with her? Tapos he repeated it in the vernacular, binisaya niya, which actually made it sound worse and worse. Sabi niya, diretsoin nila ako, tanungin nila ako, yun ba? Sabihin nila sa akin, tinatanong ko sa kanila, yan ba ang tinatanong, are you asking this? Yun nga. So, tingnan natin kung Congress can take the bait. Every so often, tinatanong siya, kung imbitahin kayo doon sa Quadcom, pupunta ba kayo? Punta ako. But that's also what he said the last time kasi hindi siya pumunta. Hindi rin naman nakapalagang Kongreso sa kanya. And parang pinabayaan na lang siya. Finally, he talks about kung gusto daw nung congressman ng Davao de Oro na maging PDP, wala naman kasing pwede siyang mag-change ng party at any time. So kung kunwari meron na siyang certificate of nomination and acceptance from a party, tumakbo siya with another party at lumipat siya sa PDP later on or makalipat siya sa PDP beforehand, bigyan siya ng CONA, pwede 'yon. Ang hindi 'yon pwede doon sa mga party list. Okay. Sabi ni Jean J, pag matatalinong tanong daw, attorney, pupunta siya. Oo nga pala, sinabi din po niya yun. But they have to ask, intelligent and sensible questions.
Grabe in that one statement, dun sa iisang statement na parang napalabas na niya na itong mga kongresista hindi gaanong katalino magtanong, hindi marunong magtanong, mga gano'n. Ang dami niyang nasabi in that one statement. So, ayun. Gaano po katotoo na disqualified ang Apanaw? Unang-una hindi po Apanaw, it's Epanaw. Paano ma-disqualify, kapa-file pa lang po nila, at saka 'di ba, usually accredited na 'yan bago pa mag-filing ng certificates of candidacy, eh. So, hindi ko po alam kung gaano katotoo 'yan, baka meron lang po nagpapalaganap ng maling impormasyon para hindi maboto yung mga tao natin, 'di ba? Yung mga kakampi natin. So, hindi complete yung document. Sabi ni Ma'am Patty, although nag-file ng COC sina Ka-Eric, Attorney Bosantog at Doc Lorraine, mukhang hindi complete yung documents daw na nasubmit para sa party list nila. Well, they have until Tuesday, 'di ba? Or unless may ruling na ang COMELEC na hindi qualified. Iba po yung disqualified dun sa hindi siya qualified. In other words, hindi tinanggap at all. Kasi ang disqualification that might come as a result of a complaint and so on. Sometimes though, the COMELEC doesn't even make a distinction. Ganito yan eh. You can have, yung disqualifications usually are imposed by law. So, you either have, what you have to have is all the qualifications and none of the disqualifications. Hmm. Okay. Sabi ni Alan Watson, may kulang lang po sa documents pero sabi naman ni Eric by tomorrow okay na ako. So yun po, baka naman yung documents evidencing the candidacies. So maliit na bagay yan. That's not a disqualification. Hindi po yung disqualification kasi iba po, ang disqualification is usually by law. You're disqualified by virtue of a civil interdiction. Gawa nga ng kayo ay na na let's say convicted for a crime involving moral turpitude. Sabi ni R.C. Sanchez, convince mo si FPRD na tumakbo kasi solid kami dito sa Asamis. Wow, sin po ako. Alam niyo kung kaya kong i-convince si FPRD ng anything, I'm, that's one of the things that I really would ask him. Yan ay kung kaya niya. Kaso sinasabi niya, for Senate, medyo mahirapan daw siya. Mabigat ng katawan niya, 73 na daw siya. He's older than that. Pero sige, 73 na lang siya. So, sabi ni Ma'am Teresa Dalumpine, sana post nyo rin po dito sa FB, no data, no view of live talk. I learned from your info. Sige ma'am, we will try, ha? Usually naman, pagka merong mahalaga, pinapost namin, tas nila-live din po namin. Okay? So, yung mga answers niya kanina, they're, kumbaga, unang-una vintage FPRD yan. Hindi niya ba napansin? Ganyan si tatay talaga. And the press con kanina really was parang balitaktakan lang siya. He was talking with the media. Tapos ang pagkakausap nila was very informal. So pagka ganyan ang usapan with FPRD, hindi mo pwedeng tanggapin as gospel truth lahat ng sinasabi niya. Kasi politiko yan. He is shooting the breeze. He's telling you all of these things. Pero either meron siyang pakay or he's really out there to mess with our minds. Anong ibig sabihin nun? Pinugulo niya isip natin. Pero meron siyang mga punto that he wanted people to focus on. So isa nga yun yung baka tumakbo siya ng mayor. Okay? I think that's a good idea for me. Pero sana si Mayor Baste or isa sa kanila will run for the Senate. Mananalo kasi yun eh. Madadagdagan yung mga kakampi natin sa Senado. Okay yun. Sabi ni Ma'am Angelita Chismosa, abangan ko if sasagot si Delima sa hamon ni FPRD. May video daw siya. Si FPRD. Okay. Sabi ni Ma'am Bea, ang fresh ng makeup mo, kakalagay lang. Actually, kaka-retouch lang. Galing ako sa, kaninang hapon po, nag-lecture ako on copyright, tax, libel, labor, and so on, involving artists' rights. Hi, Ma'am Teresa. Lucy Ramirez, sa akin, ma'am, I really like po sana isa kayo sa dapat nasa Senado. We really need you para sa bayan natin. Ma'am, asahan ninyo, sasagot naman ako sa hamon ng kasaysayan at saka sa panawagan ninyo, katulad nga ng ginagawa ni FPRD, di ba? Sabi niya, is there a clamor? If there is a clamor, then he will run. Para sa akin, I understand that there is a clamor, but it is important also that I will be completely ready, both financially, organization-wise, and it will depend on what the survey say. Ayoko rin po na mag-aksaya ng panahon at saka effort ninyo. Para sa akin, mahalaga na tuloy-tuloy ang laban, tuloy-tuloy yung ating ginagawa. Ngayon, tatakbo kasi sina Doc Lorraine, sina Ka-Eric, and so on, mga kasamahan natin mga yan sa Maisog. And since mababawasan yung mga participants sa Maisog, kailangan may maiwan, di ba? So, we will have to take it on ourselves to do that. Kailangan tuloy-tuloy pa rin yun. Habang sila po ipinaglalaban tayo doon sa mga kamera,
o sa iba't ibang mga posisyon sa gobyerno, tayo naman po ang nandito sa labas at pinaglalaban pa rin. So same cause, different arenas. Ayun. Nagpapasalamat po ako sa lahat po na nagbibigay ng gifts dito sa TikTok. Malapit na pong umabot dun sa quota natin, 38 out of 130. Maraming quota. Hindi man po quota yon, goal lang po siya. So maraming salamat po para dun sa lahat who are helping us achieve today's gift goal. So, Ma'am Victoria, hi, Guillermo says, yan ang Tatay Digong ko, may puso at paninindigan na paisip tuloy ako sa retirement ko, mag-stable sa Davao. Oh, meron na, di ba? Sabi ni Dennis, watching from UAE, ano daw po ay tatakbo ni Mayor Baste? Kung tatakbong mayor si FPRD, takbong vice mayor daw, or dapat daw mag-vice si Mayor Baste. Jerry and Tion says, young foreheads ng Wadcom ay hindi mga abogado, mga sika. But siga by itself, hindi ko iniisip na ito ay masama, pero nay. Thank you kay Ma'am Christina Fukuoka at kay Marcos. Denmark says, attorney, allowed po ba ang replacing candidate like na substitution po? Hindi na po allowed under COMELEC rules unless somebody challenges the rules of the COMELEC. Ruby Cadao says, wise move po na mag-VMC Baste if FPRD runs for the mayoral race in case he gets incapacitated at Duterte will assume office. Sabi ni Des, si De Lima sigurado pasok yan sa Kongreso, sigurado pagulayan para makaganti kay FPRD. Ako hindi ako sigurado. Tumatakbo siya party list eh. So mahirapan pa rin siya. Marcos, Kapitan daw, Tita Baby, Paparapa, thank you very, very much po. Multitudes. Multiples. Sabi ni Junsan, for sure wala nang chance sa mayoral si Migs and PBA party list will never get a seat in Congress. Yeah, well, hopefully never, ever, ever. Ika nga ni Taylor Swift. Sunny Cabeza says, lahat na magnanakaw, drug lord, NPA, gustong makakuha ng posisyon sa admin, itong kahit pati anak at kamag-anak, ang dali lang kasi makapagnakaw. Yikes. Ay, Ma'am Nicey. Padala siyang pamaypay. Maria Paz de los Santos says, how can Erwin Tulfo run for senator? He's convicted for 4 counts of libel with finality. This is a case involving moral turpitude. Shouldn't he be disqualified from running? Yes, so kailangan may mag-file ng reklamo sa kanya sa COMELEC para ma-disqualify na po siya. Yan ay kung hindi pa tapos yung 5-year period niya sa civil interdiction sa kanyang disqualification. Nakasipag ni Ma'am Nicey Thank you very much. Sabi ni Ibarra, very casual ang press ko ni FPRD. May jokes at may mga ad-lib that need to be interpreted with 2 meanings. Yeah, well, not only that. Did you notice na although pumayat ng konti si FPRD, he looks very alert, very healthy, very energetic. Although he's honest naman na yung state of health na is not the same as before, hindi niya kakayanin mag-Senate. Pero sana naman, di ba, ang makapag-senador ay, let's say, si Kong Pulong. Family affair ang politika tulad sa Batangas, ang politika, buong mag-anak ni na Ate Rita tatakbo sa iba't ibang posisyon. Pero sa Cebu, na DQ naman si Mayor Mike Rama and family from running. Wow. Well, hindi pa po yan final. Wala pang finality yan. So, pwede po silang mag-file ng kanilang certificates of candidacy. Is there a way you can share a list of party lists running this May and maybe indicate who represents them? I think people should need to see who these representatives are kasi party list name lang. So, yan ang dapat hinihingi natin sa sa COMELEC. Pinapublish naman talaga dapat yung mga pangalan ng mga nominees for party list. Sabi ni Beth, ganyan yung magandang makeup niya, flawless, napaka-simple pero maganda. Talaga. Jerry Seledio says, vote for Bangag party list to represent the Addictus Benedictus. Huwag naman kayong ganyan kasi there's some people who cannot read sarcasm. Ma'am Liza Jane Stoney says, turning 80 next year po, kay Fad sila ni tatay ko. Uy, magka-age. Freddy Sagabayan says, napakaraming nagawa ni FPRD para sa ikabubuti ng ating bayan. Siya lang ang presidente na sa buong termino niya ay napakataas ng trusted approval rating niya. Nakakalungkot lang, napilit sinisira ng kasalukuyang administrasyon ang kanyang legasiya. Siya pa naman din ang naging instrumento para makabalik sila sa kapangyarihan. Marami din sa mga kaalyado niya dati ang tumalikod sa kanya. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Kaya nga pero mahirap din kasi wala naman bolang kristal si presidente, si FPRD noon. Hindi niya alam na tatraydo rin siya. We should have known, di ba? Oy, maraming salamat Tyler, tsaka Easy tsaka kay Kapitan daw, Nax. Si Ma'am Nicey pa rin yata ang top So,
Naks, uy maraming salamat 80% na ng goal natin ay na-achieve. Thank you. Eto, mayroong nagpo-post dito. Ito ba ay tunay mong pangalan, Ramos Ronald Ilagan? Kasi he tries to kinakabit niya yung pangalan ng human effluvians. Affluence. Anyway, human excrement to my name. Diba? Inaano niya, attorney, tapos may ano na gano'n. Akala mo tumalino ka, Ramos Ronald Ilagan? Kung tunay mong pangalan yan, sinisira mo sarili mong pangalan. It doesn't make me look bad yung sinasabi mong ganyan. It makes you look bad. Hindi lang bad, it makes you look less intelligent than a human being. It also makes you look na uncreative. It's like certain parts of your brain aren't working. And if you honestly think that that you can sue me for the things that I say to you after you've said that, nagkakamali ko po. Kasi dapat basahin mo yung Supreme Court decisions. So, next time you try to do that, and if I find out that this is your real name, let's see what happens. Diba? Think of the possibilities. They're endless. Sipag ko pa naman ngayon since hindi ako tumatakbo. O baka naman naninira ka ng ganyan kasi natatakot ka na tumatakbo ko. I do have a few more days to consider my position or to reconsider my position. And please, Tyler, don't tell me na wag pansinin. Pinansin ko na too late na po yung advice ninyo. Okay? Huwag ganyan. Don't interrupt me when I'm on a rant. Because hindi naman po kayo yung mga, don't distract me kasi baka mabaling sa inyo. Mahirap na. Alam niyo yung mga tao na kapag may laban, yung isa, tapos biglang may mag-a-attempt na gumit na, pipigilin, wag, yung mga pabebe na babae na nakikita nila, mapapalaban yung lalaki, tapos aagawin yung arm, masusuntok po yun. Huwag po kayong ganun. Thank you kay Roll Band. Sabi ni Imbrian Etlop, ma'am, pwede pala kumandidato pagka senador maski convicted? Sino na naman ang sinasabi ninyo, convicted na ba by final judgment? Pero kung sinasabi ninyo, yung kay Erwin Tulfo, nagbabakasakali siya. Baka matulad kasi siya, pwede siyang magkalintulad kay Raffy Tulfo. Ang ginawa ni Raffy Tulfo, tumakbo. During the time of his candidacy, nag-file yung ex yata niya doon sa COMELEC, nag-seek ng kanyang disqualification. Ang ginawa ng COMELEC, or ang nangyari, ay natagalan sa COMELEC for some reason. Pero dahil natagalan, umabot ng eleksyon, tapos na-proclaim si Senator Raffy. Nawalan na ng jurisdiction tuloy ang COMELEC kung kaya sa Senate Electoral Tribunal na kailangan i-file yung kaso. Yun po ang ginawa nila. Strategic. Ibig sabihin, they were able to exploit itong jurisdictions, yung change of jurisdiction from the COMELEC to the SEP. Ma'am Naisi, salamat. Yaisku. Maraming salamat kay Ma'am Yaisku. Sabi ni Raman, sige, inisin niyo pa si attorney para mag-senador. Oy, anong ganyan? Pagkakamping nang iinis, halata kayo. Sabi ni Ma'am Eva, with PM po noon po, proud ako sa sinasabi ko, pinay ako pag-ask ng mga Chinese dito sa Taiwan, pero dahil nakikita nila sa news ang pagpalakad ni BBM ngayon, pag-ask po ako, sagot ko Chinese na. Grabe kayo. Pwede naman sabihin ninyo si BBM yung hindi Pilipino. Ma'am Baijon, uy, maraming salamat. Kapitan daw ha, you. Sabi ni WhatsApp, sana lahat ng naabutan ng ayuda maging matalino sa pagboto. Ay, trabaho natin yan. Para paalala parati dun sa mga tao na, uy, tumanggap kayo ng ayuda. Good, now let's do what we have to do for the country. Diba? Thank you kay It's Me, uy, at saka kay Winsmara. Sabi ni Raymond, ang pinaka nagustuhan kong sinabi ni FBRD sa press interview niya ay yung paghihikayat siya ng inegosyo sa Davao Open siya at handa siyang tumulong, wag lang illegal. O nga naman, that even goes without saying, di ba? Uy, Arbians, It's Me, thank you. Wins, Ma'am Naisi talaga. Umabot ng goals, Arbians, It's Me, salamat po. Ma'am Patty, thank you. Ma'am Patty, sabi kasi ni Kerwin Espinosa na pressure daw siya ni then PNP Chief De La Rosa na umamin sa mga bintang sa kanya noon. So ngayon tatakbo siya para mayor ng Alpuera Leyte alang-alang sa ama. Hindi ako sang-ayon dun sa nangyari sa ama niya, ha? Kasi ano yun not good. Halatang-halata nun na it was a rub out. And to be fair, na ano naman yung mga pulis na imbestigahan, na detain, and so on. Delikado talaga yun pero yung sabihin niya na na-pressure siya, tumistigo pa nga siya Nag-swear in pa siya, pumunta pa siya sa hukuman for the longest time. He toed the line. Pagkatapos ano yan? Sabi ni Mayor Gibbs, 12% VAT sa online services. Hindi niyo ba napapansin na padagdag ng padagdag yung mga increases? Either may mga increases sa tax o may mga bagong tax. Pansinin niyo recently? Hindi siya nasa topic natin pero binring up ni Sir
So, para sa akin, anong ibig sabihin yan? Well, yung sa online streaming services yan, yung mga Netflix, Hulu, Amazon, ganyan. So, ibig sabihin, tataas yung binabayad natin sa Netflix na monthly. Yun. Salamat for helping me achieve my goals. Dilateska, Alma Marcusen, it's me, Jay. Ma'am Nicey, tsaka si Arbins. Ay, libre din po. Tsaka, sabi ni Harvey, pero nagpunta ako sa Albuera, confirmed na nakahinga sila after Kerwin was imprisoned. Wow! So, ibig niyo sabihin, yung mga taga-Albuera, ayaw din nila kay Mayor Kerwin. Huwag nilang iboto, parang awa nyo na. DRN, thank you very much. Arbins, thank you po. Sabi ni tatay, this video is abruptly cut off and someone is asking about PRD being the VP's father. Nakuha niyo po yung part na yon? No, I didn't get that part. I didn't see that part. Tama lang na mag-mayor si PRD at Vice si Baste. Kasi marami siyang gagawin sa Davao, lalo na sa mga druggards. Sinasabi niya na umalis na sila or else P sila. At malamang baka gurgurin sila ng V admin at isuspend. Si Baste ang mayor, isang Duterte pa rin. May babalik naman daw po yan in terms of government services as per kami. Matamasa nga ba natin? Sabi ni Mayor Gibbs. Ay, talaga. Parang ramdam na ramdam kaya natin yung government services na binibigay nila sa atin. Di ba? Kitang-kita natin sa distribution ng ayuda. Sabi ni Rodrigo, bakit ayaw ni Tatay Diggs ang Marcos out or resign? Tatay is messing with our minds. Ganito yan eh. Kung maghihikayat tayo ng legal. So, okay lang yung resign. Actually, wala naman siyang sinasabi. Sinasabi lang niya, personally, ayaw niya ng ganong klaseng hikayat. Kasi nung presidente siya, talagang hindi yun fair dahil may mandato ka. Pero, anong sinasabi niya? The will of the people is supreme. So, para sa kanya yun. Pero susunod siya pagka, yun po ay hinaing ng taong bayan. Sabi ni Maya, para sa masa, tara na, file na, we will support. Ayaw niyo na ako dito na parang nakakalamdam na yata ako. Ron says, yes, kahit na yung mga taga-Singapore na OFW, nahiya rin sila, sabihing Pinoy sila. Kakahiya daw sa presidente natin. Ma'am Eva, thank you. Ay, kay JR Lim. Rodrigo Ligan says, yung pong gusto natin out si Marcos Jr. ay ayaw naman ni Tatay Diggs. Why? Hindi niya sinabing ayaw niya for ganito yon ha. Sabi niya, ayaw niya personally. Hindi siya ang hihingi nun. Pero remember that he also says that the will of the people is supreme. It was also part of the press con. Kung yan ang gusto ng taong bayan. Bakit? The mandate came from us. So tayo rin na magsasabi. Ano yung sinabi niya? Sinasabi din niya sa military, you listen to the people. Diba? Kasi sa kanila yung power. So even if Tatay Diggs says, ay ayokong pag-resignin si Marcos, he will bow to the will of the people. He's just manifesting his own point of view. The other parties, you also have to remember that he's a politician. Baka meron siyang ibang motivation for saying that. Maybe there's smoke and mirrors also involved in his part. Maybe it's a distraction. Maybe he's saying that so that the Marcoses would ease up long enough for him to be able to manage the PDP. Alam niyo, ang daming gustong maging PDP. I know this for a fact. Sabi ni Augusta, si Tulfo nga may RTIA pa rin kahit senador na, tapos parang mas active pa doon. Wala po kasing bar from having a radio program. Ang bawal is kung tumatanggap ka ng pera for that. Kung ito po ay pro bono, walang binabayad sa'yo or anything like that, then hindi po siya illegal. Sabi ni Orange Miming, sa mga taga-Albuera, huwag niyong ibalik si Espinosa sa bayan ninyo. Gracie says, parang awa niyo na, huwag masilaw sa pera. Galing yan sa mga drug cartel na kaibigan ni Kerwin. Or tanggapin ninyo, huwag niyo pa rin iboto. Blindside him. Sabi ni Apothecary, busy ako lagi at ngayon ko lang nakita live nyo. Pwede pong magtanong kahit di sa topic yung SMNI po ay nagugol na kasi wala na akong nakikitang current news clips nila. Every so often nagugol yung kanilang Facebook or YouTube accounts. But I assure you, they will never stop trying. Sabi ni Mayor Gibbs, Attorney Trix, need ka namin sa Senado. Hindi niyo ako need dito. Ma'am Christina, thank you. Sa ngayon, sabi ni Willie Visuyan, sa ngayon po, sinusuportahan natin ang EPANAW party list.
Sana makumpleto nila yung requirements nila, which I think they will be able to do. So, dyan si Doc Lorraine, andyan si Ka Eric. Sino dapat mag-initiate ng ano po, Sir Alvin? Augusta says, bakit na-DQ si Erwin sa candidacy? Dahil sa kanyang disqualification due to his conviction by final judgment of 4 counts of libel. Hi kay Paul, sabi niya, good evening, God bless sa'yo. 0 votes sa mga kampi ni BBM. Huwag kakalimutan ha. Sabi ni Rodrigo Ligan, but we need him to rally. Everyone or the silent are waiting for is the big catalyst. But he already did. Ilang beses siyang nagmaisog. It's just that his health can't allow him to do it too often. Nag-ano pa nga kami, di ba? May mga interviews ako sa kanya. Sinasabi niya sa mga tao tungkol dito sa mga issues na to, he gives his opinion. Like I said, pag may mga ganyan na ayoko ganito, ayoko ganyan, isipin niyo politika siya. Ano yung sinasabi niya? Nilalaro ko rin yan. Politician ako. So may mga days na, halimbawa, yung binobola-bola niya, yung mga NPA no, anong mayor siya. Politiko kasi siya, meron siyang particular end goal. Kaya sinabi niya yon. So para sa akin, not everything is gospel truth sa sinasabi niya, but everything has an ulterior motive. Sabi ni Ma'am Maria Paz, are we allowed to campaign for chosen candidates in social media if the campaign period is not started? Technically, wala naman po yung crime na premature campaigning at tiniaro po ng Supreme Court yung rule ng COMELEC na bawal mangampanya in the months after the filing of the certificate of candidacy. So pwede po. Shuni says, para sa akin, magpa-healthy na lang si FBRD. Uy, healthy siya ngayon ha. So nakikita ko sa latest interview sa kanya, parang need niya pang mag-rest, parang mahina kasi pagsalita. Actually, ma'am, may problema po sa signal at saka dun sa mic. Kasi pag malayo siya, hindi talaga po naririnig. I assure you, he is in a very good state of health. I mean, he could be stronger. Pero medyo sedentary na kasi, di ba? Semi-retired na nga ang tingin niya sa sarili niya. So, ganun. Sabi ni Ma'am Patty, si Barbers daw ipapalit kay SILG Abalo sa DILG. Excuse me, I think I might be reviewing my dinner. Naku, magiging huwad na ahensya na rin yan. Huwad. Rebecca Os Virtuses. Sana tayo mga mamamayan ay natuto na sa ating pagkakamali. Huwag magpasilas o kaunting ayuda dahil 6 na taon tayo magdudusa. Please lang. Tanggap, but don't vote for them. Sabi ni Antonio Panilagaw, alam ni BBM na pag mapraningan tapos gumagawa ng crime gaya sa iba na sinusunog ang bahay, delikado sa Malacanang. Thank you, KGI Mayo. Sabi ni Shingy, what's your opinion kung mag-file ng COC si Alice Guo? I would want her to do that. I want her to be able to negotiate from a position of power. We thank you kay Alma Marcusen. She's going nuts with the gifts. Yun, she's not yet guilty. In fact, many of the things that are being said about her inside the halls of Congress, puro either hearsay o ang mga congressman nag-a-assert o hindi pa natitimbang na maigi yung ebidensya, if any. And ang tingin ko dyan kay Mayor Alice, ang dami nang ginawa sa kanya, biktima na siya nitong mga kalokohan ng Senate at saka ng Congress. They don't even ask fair questions. They don't even allow her to answer properly. And they don't respect it kapag ina-assert niya yung kanyang mga karapatan. Meron mo, parating masasamang sinasabi. O bakit ka tumatawa? May mga ganon-ganon pa. What awful people they are, I swear. Hey, thank you, KGI Mayo. Lan Ices, baka need ni PBBM ng payo ng ama? Pwede pa iwan ni PRD like a father's advice. Matagal na siyang walang ama eh. Monar Akises, Madam, sana takbo din kayo for Senator. May kakampi po si VP in case pilitin nilang i-impeach dahil need niya na maraming kakampi sa Senado. Uy, may lineup naman ng PDP. Ma'am Andresa, thank you. Ano ba ito? Nagalaw ko. Sabi ni June Mark, party list ba yung kinadoklo rin? Parang di matunog yung pangalan o dapat palitan yung party list name. Panaw. Dapat tandaan ninyo yung party list name. Kayo yung buboto dun eh. Ako naaalala ko yan. Basta ilista niyo. Hindi kayo magkakamali dyan. Ma'am Violeta, alam ko po kung kailan ang last day of filing. Bakit niyo po ako inaano? Ma'am Soraya, sabi niya, we need you po sa Senado, fresh, active at may alam talaga sa batas. Paikot-ikot na lang kasi lalo sa Senate hearings feeling, alam nila yung parang grandstanding na pabida. Meron talaga mga dapat hindi na nasa Senado. Totoo yan.
Pero we need to educate more people. Hingin ko niyan, ha. Kasi nakikita ko dun sa mga lumalabas sa mga surveys ngayon, marami pa ring boboto dun sa mga also ran dati, yung mga dati ng senador. Sila po yung nangunguna, eh. Walang mga bago na nangunguna. Gracie says, "We're not gonna lie, ayaw na namin kayo sa social media." Ang bigla ako dun. Sabi ni ma'am, "Dapat senador po kayo. We need you in the Senate. You're perfect for the position." Salamat po sa inyong pagtitiwala sa akin. Pero would you like to join me in preparing for 2028? I can't believe I'm saying that. Parang kasi talaga hindi ako handa for this time. Ah, ngayon nalalaman ko yung ano, nalalaman ko na yung pakiramdam ni VP Inday, 'di ba? Merong syunga-syunga dun sa comment section. Naka-all caps siya. Sabi niya, "Bakit po may DDS pa rin ngayon?" Tapos yung second statement niya, "Bakit po iboboto si Robin Padilla? Eh kung hindi ka ba naman isang uninformed at kalahati, ha? Si Joshua Archive 1. Bakit iboboto si Robin Padilla? Hindi naman tumatakbo yun. Na, di ba, what rock have you been living under? Punta ka dito, yabang-yabang mo, naka-all caps pa, pagkatapos may hirit ka na ganyan. Bakit iboboto si Robin Padilla?" Christopher Asibar says, "Bakit ang kukulit nyo? Next time na sa Senado si Atty. Trixie sa PDP, mauna na sila sa 2028. Second batch na yung iba." Maganda din, sabi ni Shinshin, hashtag President Ayuda. Totoo yan. Redilyn, salamat, ha. President Ayuda talaga. Tawan-tawa din ako dun. Buti hindi ako umiinom. Baka nabuga ko yun. Sabi ni Antonio, "Wala silang mabasa na batas na illegal ang Pogo kaya dun sila sa na-spy si Alice Go." Alam mo ba, napakabigat ng paratang na yun, ng akusasyon na yun. Thank you kay G.I. Mayo, 19, ah. Mabigat yung akusasyon na yun. Capital punishment yung kaso na yun. Tapos wala silang ganong ebidensya. Hearsay, may sinabi ng isang tao sa social media na hindi dito sa Pilipinas yung tao na yun, na hindi natin ma-question, na hindi yun masabi na dahil wala nga sa Pilipinas. Tapos yun ang gagamitin nilang basis para sabihin na spy si Mayor Alice. Sabi ni Dila Tesca, I believe wise po yung decision niya na 28 na. Diba? Marami pa tayong gagawin. Sabi ni Gallows God, agree with Alice Go. I think she works for some Chinese syndicate. I don't think so. But with what the senators and Congress are doing, I can't help but feel sympathetic towards her. The idiots. Kasi, sa totoo lang, even yung sinasabi nilang she works for some Chinese syndicate, hindi ako naniniwala because the evidence napakanipis. Bakit niya tinatanong kung iglesia ako? Don't you know that it is rude to talk about religion of another person kung hindi volunteer yung information? Good manners and right conduct. Sabi ni Eson, "Pengi naman po ng running list ng senador for reference lang." Di pa po natin inuumpisahan, eh, yung ano, yung list. Hintayin natin unang-una kung 'pag naging final na yung list ng senador, tapos kilatisin natin. Epifania says, "Kaya nga dapat tumakbo ka para mapalitan yung iba." Opo, pero hindi ko sinabi ngayon. Beauty Jericho says, ay, tagal ko na hindi nakita. "Siguro nakatulog ka na naman ng 8 hours kasi blooming ka." Tama po yun. Ang sarap talaga 'pag nakatulog, yung solid yung tulog, iba talaga. May effect talaga dun sa ating ano, sa ating health. So, that's another thing. Kaya mula ngayon ayoko na talaga yung super late. Naku, 11 o'clock na pala. Super late tayong matutulog kasi you all need your sleep. Yun nga lang, iba-iba yung time zone natin, 'di ba? So, ano, dapat gano'n. Basta dapat ang mahalaga sa atin, take care of our health kasi mahaba pa ang laban, kailangan tayo ng bayad, lalo na kayo. Sabi ni Frey, 2028 attorney, if you're not ready ngayon kasi we need to see how muddy the waters are in the Philippines. Yes, also pababa ang power ng mga nakaupo in 2028. Uy, thank you kay Please and Army. So, lame duck na pagdating dun sa time na yung paangat na si Inday. After 2025, paangat na si VP Inday. At sigurado ako na mayroong mga kongresista na magdadalawang isip na dun sa kanilang, how do you call this, slavish loyalty sa kanilang speaker. And therefore, we might see some realignments. Ika nga ni Ate V, you can tell. Thank you kay Ranz at kay Redilyn at kay Ma'am Violeta.
Tatakbo po ba si Baste? Opo, no matter what, alam natin si Mayor Baste tatakbo yan. Whether it is for mayor, again, or vice mayor, or who knows, baka mag-senador. Sabi ni Jam Ramos, may mga vloggers po saying na nagbalik loob ka na daw kay BBM admin. Is it true? Ano naman ang basehan nila? Or sinasabi ba nila yon because they're confusing me with Pebbles? Si Pebbles po yun, hindi po ako. Sino ba naman ang isang magaling at kalahati na nahalo na naman yung pangalan ko sa ganyan? DDS ba yan? Yung DDS na naninira sa akin dati pa, na sinasabi, kinonvince ko daw si Mayor Baste na siraan si Senator Go. As if walang isip si Mayor Baste. Unang-una. Pangalawa, di kami ganun ka-close. Di ko siya kakayanin na Mayor, siraan mo naman si so-and-so. In what universe does that even make sense? Meron pa, yung ibang supposedly DDS sinasabi na kumampi daw ako. Ay, ako daw ang spy ni Sen Aimee sa PDP. So, wait, what? Kasi daw, dinefend ko siya noon. Ha? Wait, what? Unang-una, the only reason na ayoko pa muna noon na balakurain si Sen Aimee ay dahil kaibigan siya ni VP Inday. Kung si VP Inday nga, hindi siya nire-renounce, pero ako ine-expect ninyo na i-renounce ko, co-host ko yun sa Karambola. Although, hindi ko sinasabing iboboto ko siya. At hindi ko sinasabing kinakampanya ko siya. And in fact, yung buong listahan na sinabi ni BBM na yung mga pinatatakbo niya, ay kasama dun si Senator Aimee, tapon lahat ng mga pangalan na yun. So, hindi ko talaga alam kung bakit lumalabas yung mga ganon except for the fact that they think that I'm running for the Senate. At kinakabahan sila na may pagkakataon. Hindi lang may pagkakataon, baka may chance na manalo. So, kailangan na nilang manira. You're welcome, Jam Ramos. Sabi ni Ram, hintay ka namin 2028. Sabi ni Elmstead, nakakatawa naman yung nagtatanong about Robin Padilla. Oo nga, nagtataka din talaga ako. Ba't ang takala ng mga tao, tumatakbo si Robin? Siya yung campaign manager ng PDP. Hindi ibig sabihin nun tumatakbo siya. Sabi ni Ma'am Grace, nagising daw siya sa pagkabanggit kay Robin. Sa totoo lang, alam ko na marami sa inyo ayaw kay Robin ngayon. I do like Robin kasi sincere siya. Pero I don't think he has enough of the tools to be very successful yet as a senator. So kailangan pa rin natin siyang tulungan. Ay bigyan natin siya ng feedback kapag he's doing something right. And when he's doing something wrong, importante din to call him out. Wala naman dapat exempt. Ito si Maya, bilib din naman ako. Naka-all caps ka pa, papagalitan ka din naman, Bicolanang makulit. Sabi niya, don't wait for tomorrow, what you can do for today. Tara na. 2028 kaya? Sabi ni Dila Tesca, good point about Robin. Sabi ni McCoy, how about Philip Salvador? Yan talaga, I draw the line. Pasensya na po doon sa mga kaibigan na nasa PDP, no? Hindi talaga ako nakapag-swear in sa PDP kasi nga nag-aalala ako, hindi po talaga ako palo kay Philip Salvador. Baka ako i-criticize kung nasa PDP ako, baka mahampas ako. Diba? So, hindi pa muna ako nag-oath sa PDP. Mahal ko yung mga tao na nandun. However, kasi hindi talaga ako sang-ayon Sensya na ha. Hindi pa hinog si Robin. But he will be. Thank you kay Dila Tesca ulit. Sipag talaga. Bakit ba andun yun si Philip Salvador? I guess kasi kaibigan siya ni na Senator Bongo, etc. Yun. Nasaan na yung ang gaganda ng mga comments nyo ngayon hindi talaga ako makabuelo dun sa party list na dapat pinag-uusapan natin. Pwede ba anuhin ko muna yung party list system? Meron po ba kayong katanungan sa party list system? Kasi nandun yun sa natin nandun sa topics for today. So, binabasa ko yung enacting legislation ng party list and it's so wrong on so many levels. Kasi hindi na siya talaga yung it's not about being marginalized and so on. Although they do pay attention to certain causes. Sabi ni Bong, no way, nasa lineup ni BBM, talagang all caps, underscore, dami-daming exclamation point. Hindi ka excited. Pero yes, naiintindihan po kita. Talagang basura yung buong listahan ni BBM. With all due respect to Sen Aimee, alam ko na she has given, how do you call this? She has sided often with the Dutertes, but still, sorry. Why necessary ang party list? Well, unang-una nasa saligang batas. So, kailangan po sunduin. Pwede po bang i-abolish ang party list? No. Nasa saligang batas nga po. At may enacting legislation siya. So, ano ang dapat natin gawin? Dapat ang hinihikayat natin ay baguhin yung party list law at lagyan na natin ng safeguards. Unang-una,
dapat dapat marginalized sector or dapat yun talaga restore sanity to the party list system. Ang gawin natin kasi hindi medyo talagang yung consideration ng ating diskusyon ngayon ay tungkol kay FPRD. But I will answer that. This is an affirmative action, yung ginagawa natin sa party list. It is the recognition of the lesser known but no less important causes of minority people. Pero in fairness, nakalagay dun sa party list, ini-encourage yung mga party lists for yung sa mga katutubo, women, children, differently abled, yung mga ganon. So there's a list of priorities. Youth, may ganon. Bakit? Kasi they may not get the kind of attention that is needed. Their legislation might not get the kind of attention that is needed. Sabi ni Tristan, hoping someday ikaw po ang tumakbo para sa pagbabago, mag-aantay kami kung kailan ka ready. Sabi ni Ma'am Marian, ang ganda ng watch nyo. I like red color, pero hindi na ako loyalista ngayon. Yes, the red color here, actually may BBM watch ako, hindi ko na sinusuot. But this is an Apple Watch. So, napapalitan po ito. So, we have, gold, blue, meron na yata akong black, meron pa nga akong yellow. Naghahanap po ako ng green or yung lighter na blue. Upo ba si Diwata kapag nanalo ang vendor? Sabi ni Nega Vibes. Number 6 naman po yata siya sa listahan. Ang dami pong mawawala muna bago siya makaupo. Sabi ni Mitch, napanood niyo po ba ang interview ni Ted Filon kay malulipanan ng vendors party list? Hindi po. Was it that bad? Sabi ni Jam Ramos, yung mga nominees po ba makakaupo lahat yung pag nanalo o isa lang nominee? How does it work? Alright, let's talk about that. There are about 63 party list positions that are open. Well, they're always open. Every election yan, kasi 3 years lang ang period. Okay. Sige na nga, I need my guidelines. Ayan. Okay. Nick, hindi po yan. Hindi pa rin yan. Wait lang. Dun, 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 dun. Yun. Okay. Okay. Isa lang pwedeng iboto sa party list. You will see that. And they will be jumbled up. Hindi yan in any alphabetical order. Okay. So, there are about 63 party list seats that are open. Bakit 63? Base yan sa porsyento ng total number of seats in Congress. Mga 300 na ang available. Okay. So, para makarami ka ng party list, members na makaupo. The most na pwede ang party list na maiupo at one time ay 3. Okay, 3. Bakit? Well, kailangan maglista ka ng 10 nominees. So, yung first 3, yun po ang kakayanin ninyo na iupo. Pagka may 2% of the total vote ka, malamang yan ay more than 1 ang maiuupo mo. Paano ma-determine? So, usually kukunin yan yung top muna. Iko-consider yung mga top. Ang mga iko-consider ay yung mga nakakuha ng more than 2% of the total vote. So, kung kunwari, ang botante, 100 million, maka 2% ka nun, which is what? 100 million. 2 million. Okay. Kung maka 2 million votes ka, isa ka na dun sa mga top. Naka 2% ka ng total vote, meron ka ng guaranteed na at least 1 seat. Tapos ilalagay yan in order, kumbaga the most number of votes to the least number of votes. Tapos yung pinakamarami, may guarantee siya, you multiply the number of seats with the number in excess of 2%. So, yun yung computation na yun. Tapos, yun yung magdedetermine how many seats you'll be entitled to. Except that, hindi na pwede more than 3. So, yun, hindi ko alam bakit kinocompute pa. So, ang pinakamadami ay 3. Tapos, the rest, depende yan sa number ng mga bumoto sa inyo. Magsi-several rounds pa yan para ma-determine kung ilan talaga for every party list na makapasok. So, maximum of 3 seats lang at a time. Day says, hindi ngayon sinasabi ni Atty. Tix dahil bukas o kaya sa Martes tatakbo siya. Parang inantok ako bigla. Sweet Dream says, to our dismay, there are a league of spies of the Americans here, like media. Some are in military, Congress, and the Senate, but the focus is on an accused Chinese spy named Alice Guo. Sabi ni
Flowers, tingog bang bitbit ng admin ng party list? I think marami silang bitbit ng party list because they want to pack as many of their people into Congress as possible. Hinantok na talaga ako. Kasi nga napapasarap ang tulog, so napapaaga na yung tulog ko ngayon. Tomorrow, i-discuss natin in full yung tungkol dun sa party list at daanan natin yung mga yung batas nito. Kasi actually, masaya yung batas eh. Yan. So ano yung mga requirements para maging party list representative? Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines for no less than 1 year, immediately preceding the day of the elections, able to read and write, bona fide member of the party. That is the party list. Uy, Tepen, thank you. Kailangan at least 25 years old on the day of elections, except youth sectoral representative, you cannot be more than 30. Okay? So, kunwari, bata ka pa, tapos during the time congressman ka, yung hit 30, patatanggal ka, at yung next nominee sa iyo ang makakaupo. Ganun po nangyari kay Ronald Cardema. Dar says, takbo ka na kayo sa Senado, magkaroon muli ng Miriam Defensor. Well, si Miriam planned her candidacy, so ganun din gagawin natin. If ever. Yung mga rep po, need ba sa party list? What do you mean rep? Thank you kay Manadine. Mahirap ba talaga banggain ng House Speaker, sabi ni Mayor Gibbs? I think this particular one kasi medyo nakakaramdam ng vengefulness ang ilang mga kongresista natin. Sabi ni Tepen, you're glowing po yung mga bangag stress na. Mukha kang like bulb, ganun. Thank you kay Manadine. What do you mean representative? Kailangan ng representative ang party list? Mga rep needs I don't understand. What do you mean representative needed sa party list? I don't understand. What do you mean? What kind of representative? Pagka ikaw po ay kongresista from the party list, you are a representative. Thank you kay Dila Tesca. Correct. Sabi ni Gallos, don't run without money. I would totally vote for you, but Digong seems to be the only one who has won through sheer people power. Pwede rin. I think that's another way of looking at it. Same lang po ba power ng party list at yung districts ng congressman? Yes. Walang pinagkaiba. Yung mga nasa party list, need ba ng attorney? Not necessarily. Look, they do the same job. So kung needed na abogado dun sa ibang mga na dapat ang mga kongresista natin abogado, the same. They vote the same. They can propose the same kinds of bills. Okay? Dadami yung mga paro-paro na pag nagkataon, sabi ni Buro. Oo, after 2025, pag naamoy na, uy, hindi nagbabago yung saligang batas, patapos na ang Marcos years, masaya yan. Sabi ni Gerald, kung meron akong trilyones at hindi patatakbuhin kitang senador. I appreciate the thought. Okay, since nakakaramdam na ako ng antok, maraming salamat po sa pagsubaybay sa live natin ngayon at very exciting yung talakayan, ano? Dahil syempre si FPRD nagsalita na naman, so very exciting na naman. Haven't you noticed na lumalakas na naman yung mga diskusyon natin at nagiging, nagkakaroon ng panibagong perspective tayo tuwing nagsasalita siya. And so I really find it very comforting kapag nagpe-press con siya or meron siyang interview. Thank you, Ian Paul. Okay, so maraming salamat. Bago ako humikap. Sabi ko sana bago ako humikap ulit, tapusin, we'll end the live and then we will see you again tomorrow, di ba? But bago ang lahat ng iyon, maraming salamat kay Chito uli, kay Eva, kay Ausam, thank you, kay Gracie, natawang-tawa ako dito sa kanyang sinabi. Sabi ni Team Jazzy Serrano, dun sa ating super chat, yes to Doc Badoy's party list. Sabi ni Marky Matix, thank you very much kay Marky Matix at kay May ng channel. Thank you kay It's Me at saka kay Ma'am Dila Tesca. Sabi ni Mayor Gibbs, bakit mas marami ang barko ng China sa West Philippine Sea compared sa Pinas? Hindi naman po kasi bawal. Because that's not our territory. Hindi natin sila pwedeng paalisin dyan.
merong right of innocent passage. Pwede naman silang tumigil doon. Ang pinoprotektahan natin is our economic rights. So yung mga fishing dyan, yung mga extraction of mineral resources or any other resources there. Pero yung pag pumapasok ang mga barko ng China, there's no way you can ask them to not pass that way. So allowed yan. Kahit nakapark lang lahat sila dyan, allowed yan. It's not banned. Diba? We don't own that place. Ulitin ko, we can't own a piece of sea. You can own a piece of land. So, economic right lang ang meron tayo doon. So, kung may mga barko dyan, lang, deadma. Siguro, tinatanong mo, what is the significance? Ba't ang dami-dami nilang barko dyan? Are they waiting for something? Yan ay hindi natin kasigurado. Kasi hindi tayo siguro about that right now. Siguro as more information comes in, ilalabas din po natin yung reasons why they're there. Thank you muli kay Dila Tesca, times 5. At muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa live namin ngayon. And have a good rest, everybody. We will see you tomorrow. Thank you and good night.